hindi ako naging maganda. Physically unattractive, I would say. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your feet until they start to bleed. DJ, take it away. Tonight is all for you and me. So baby. Hi everyone, welcome to our Zoom Kwentuhan. Today we have a special guest who's here to talk about dating at different stages of life. Yes, and from the teenage crushes to the challenges of dating in your 40s, walang takasan to ha. So Michelle, pakilala mo na yung very special guest natin for tonight. Okay, so ang special guest natin ay kumare din namin. So, how long have we known each other? 10 taon na ata. So, we started as colleagues and then we became friends na parehas kami ng naging journey eventually in finding love sa new place. And eventually, naging matagumpay naman kami sa paghanap ng aming the one. Hindi ko na patatagalin, Miss Stephanie Chua Hanam. Salamat for joining us Hello, tonight. Steph! Hello po mga kumare. Salamat po sa pag-imbita. Very happy to be your first guest sa inyong podcast. Ako Yay! inyong fan. Kahit na hindi ako pinipilit ni Michelle na mag-like at mag-ano, kusa ko po ginagawa yung Aw, Di ba? Thank Salamat. you. Of course. Support ko tong channel ninyo kasi ang dami din yung nare-reach na mga 40s or less than 40-year-olds na I know madaming questions about life beyond 40. Tapos yung mga pinagdaanan, syempre, madami kayong mga knowledge na pwedeng i-share sa amin lahat. Okay, so simulan na natin, no? Sa teens, no? Naalala mo pa ba yung first crush mo? If you can, pwede mo bang i-share sa amin how did you handle yung first ever crush mo? Yung tipong hindi ka makatingin sa kanya ng diretso. ang tagal Iniisip ng ko reference, first crush. Kasi iniisip ko ngayon, Ma'am Bing, parang fleeting lang yung mga first crush puppy love na naaalala ko ngayon eh. Kasi pag tinatanong ako dati ng mga kasama ko, sino ang first crush mo? Parang walang pumapasok sa isip ko eh. Tapos, ang ginagawa ko na lang front, yung childhood friend ko. Pero hindi ko naman siya naging crush. At Parang what age to, Steph? 7? Kasi ang naalala ko yun, parang tinatanong ako, sinong first crush mo? Alam mo yung mga nilalagay mo sa autograph? Yes. Yun yung unang tanong sa mga autograph. Hindi ko naman siya crush. Pero it was a convenient way to use him as my crush. Pero siguro kasi nung bata ako, hindi ako overly excited to have one. Coming from an Asian family, syempre naman, mas lalong priority mag-aral ka mabuti, mag-ipon ka ng pera, mamaya na yung mga lalaking yan. So Ang daming nakapila. ako yung epitome ng books before boys. Oh, pero Steph, did you ever experience those embarrassing? Kasi nung time natin, 'di ba, wala pa namang social media. Yung love letters or yung mga group messages na parang confession na. What was it like? Wala. I can tell you all, wala Wala? akong natanggap. Wala. Hindi kasi, hindi ako Wala yung kang attractive. natanggap o wala kang tinanggap? Magkaiba Wala yun. akong natanggap. Wala akong natanggap. Very vivid yung wala akong natanggap. Kasi from bata ako hanggang high school,
hindi ako naging part ng group or hindi ako naging maganda. Physically unattractive, I would say. The way you see Naging, yourself. yeah, the way I see myself, I was physically unattractive noon. Kaya lagi ako nabubuli. Tapos ang ikli pa ng buhok ko noon, boycott ako doon lagi eh. So lagi ako nabubuli ng mga varsity players na tomboy. Boyish Tapos, ka. boyish. Kaya ko makisabayan sa mga lalaki, pero hindi ako yung titignan nila for a second look. Mas pipiliin nila yung mga naging kaklase ko, yung mga payat, mahaba buhok, cheerleader, yung mga ganong tropes. So, ikaw yung tipong late bloomer, parang gano'n. Very, Yung very mga late. pang-Hollywood Alam mo yan. movies. Very, very late. Wala kang memory kahit isa na may nagparamdam Na, sa'yo nung bata ka. Baka naman dense ka lang, Mare. Baka naman hindi through letter, pero chocolate, ganon, di ba? Choknat. Or wala, gesture. wala talaga. Wala talaga. Elementary, high school, nakita ko yung mga kaibigan ko, mga kaklase ko, nagkaroon ng mga boyfriends, first boyfriends nila. Wala. I was cruising single all the way from elementary, high school, university, grad school. Nag-date lang ako nung nakaalis ako ng Pilipinas. Nagulat ako. So, ano yung tawag nila sa ganon? Yung no boyfriend since... Yes, since birth. Yeah. Since birth. Mm-mm. Meron naman, I could say na may nagpaparamdam nung nasa grad school. Tapos, it's all coming back. Sorry, hindi ako chronological order magkwento. Okay lang. Merong mga nagparamdam nung nasa research exchange ako sa Korea. Pero ako the Stephanie back there was the Stephanie na takot sa lalaki. Kasi bumabalik sa akin yung instances na nabubuli ako ng mga varsity players. So that in turn became, hindi ko naman sasabihin na trauma, pero naging block siya na convince ko yung sarili ko I'm very unattractive to other people. So may nagparamdam nung nandun ako sa Korea, may nagparamdam nung nasa grad school, but then hindi ko sila pinansin. Parang hindi ko sila pinansin. Baka multo to. Yung mga sinigurado ko naman na may paa. Sinigurado ko na may paa. Nagpaparamdam eh. So, Mare, during those times na yung wala kang nare-receive na mga letters and all, anong naging impact sa'yo nun? Did you even care? Yung teenage years mo, university days, grad school, tapos wala ka pa ring boyfriend. Anong naging impact sa akin ito? Sa high school, wala siyang impact sa akin kasi parang high school was a time for me yung mag-aral. sineset up ko yung sarili ko for educational success. Wala akong time para dyan. May sakit pa yung father ko noon. So totally wala sa sphere ko yung magkaroon ng mag-date, magkaroon ng crush. Nung natapos ako na high school, naging college na, I could say na ang impact niya sa akin was subtle. Nakikita ko yung mga tao na may boyfriend. Masaya ako sa mga friends ko na meron silang partners. Pero may time na dumating na naiinis ako makakita ng couple. Why? There's that jealousy, that longing na bakit ako wala. Mga third year? Siyempre, pag-graduate ka na. Pero mo lahat nakikita mo, may date, may may gaming, may partner, tapos wala. True. Saka, ang alam ko rin, di ba, ang mga Filipino romantic movies, sappy eh.
Mm. Alam ko rin naman na hindi sila totoo, hindi yun realistic. Pero dumadaan din sa utak ko na, kailan kaya? Mm-mm. Kailan kaya ako magkakaganyan? Or baka hindi na ako magkaganyan? Pero at that Mm. age, Steph, meron ka na Mm. bang conscious effort na sabi mo kasi you had your insecurities, 'di ba? When you were Mhm. younger, in your teens. And ngayon, Mhm. napansin mo na, so college years, napansin mo na yung mga friends mo already dating, may mga boyfriends na, girlfriends na. This time, meron ka na bang conscious effort na, sabi nga nila, magpaganda to Mm. look more attractive? Wala. Wala din. So, paano mo Wala. minanage or paano mo in-overcome yung insecurities mo and having those thoughts na, ba't ako walang boyfriend? During that time, um, hindi naman sa paganda per se, pero naalala ko nung university time ko, doon na ako nagre-rebond Oh. Mm-mm. in an effort to change my Lumabas yung to edad change natin sa word na ah, rebound. to change my appearance, ganon. To Mm-mm. change Sino my pa kaya? appearance. Pero, hmm? Kanina pa lumalabas yung age natin with the words autograph, yung mga, yung mga terms natin. Talaga Nakakatakot. Nakakatakot pala yung podcast niya. Very revealing of the age. Kaya kami unfiltered. Oo. Ayun po, yung hindi ako ma-makeup, Mm-mm. as pinakamalayo na yung nagpapariband, ah, ayun, wala Facial. akong Hindi ka din nagpapa-facial, no? facial, Facial. oo, nagpa-facial ako. Hindi naman, hindi naman ako baboy nung panahon na yun. Hindi ako madumi tignan. Hindi lang Grabe talaga ako naman. nag-e-effort. Hindi talaga ako Bakit nag-e-effort. agad sa Kaya, buto naman yung ano mo, oo. description mo? Kaya ako Meron na bang pinagsabihan, attempt, Steph, na to date? yeah, May attempt wala, na wala. ba? Kasi meron ng transformation, nagpapa-rebond ka na, Mm-mm. trying to look more attractive. Meron ka na bang conscious effort to date? Hindi, wala, wala. 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 Those, yung mga pagre-reban na ginagawa ko, it's a way for me to feel beautiful. I wasn't doing it for Mm. anybody else. And then Mm. madami din naman yung mga kaklase ko noon sa university. Pinagloloko na ako dun sa mga kunwari mga naging lab partner, naging partner ng group ganun. Wala eh. They're friends. Bakit? Yun ang pinakaayo ko sa Philippine aspect ng dating na tinutukso. Pero were you the type to experiment with different types of relationships? Kasi 'di ba, nung ngayon sa generation ngayon, meron silang open relationship. Mm. Sa Mhm. generation natin, kung natatandaan nyo, si Bobby Andrews at si tagal nung ref. Leon. Angelo De Angelo De Leon. Leon. Peachy. Tagal nung Ako mo reference na ko. si Judy Ann Santos tsaka si Wawi De Guzman. Sorry Kevin sa mga Barreto. younger generation na viewers natin. So si Angelo De Leon at si Bobby Andrews, sila yung Katniel nung generation namin. Meron silang more than friends but less than lovers. MU. Ikaw Mm. naman, were you experimental too? Or were you searching for something serious? I wasn't experimenting on anything. Um, ang ang mindset ko noon, pag ako nagka-relationship, sana siya na forever. Very innocent thinking. Pero yun kasi yung kung ano yung kinalakihan ko noon eh. Kasi yung sa parents ko, first boyfriend, first girlfriend, they ended up together. Parang wala po sa family ko yung ang Hindi daming nagkatuluyan. Yung yung unang... Mm. madaming boyfriend. Siguro yung mga relatives kong iba, yung mga younger ones, mga pinsang ko. They're the ones who had a lot of partners, did not end up, and then they found their matches later on in life.
No, no. Come to think of it right now, sa mga tanong nyo ngayon, Wala. sobrang late bloomer ko talaga. So we were talking about nung college years mo, no? Paano nung parang nag-transition ka na to nasa late 20s ka na or early Mm. 30s? Did you Mhm. feel yung pressure to settle down or makahanap ka na ng lifetime Mm. Partner. partner Mm-mm. or yeah, yung ganon, Mm. that age? Ano, nung mga 20s ko po, I think I have to thank my mom na hindi niya ako pressure, hindi niya ako minadali. Hindi niya ako minadali na maghanap ng partner, boyfriend. Hindi niya ako minadali na mag-asawa. Ang turo niya talaga sa akin is, pag ready ka na, pag ready na pag ready na ang mundo at ready ka na, lalabas din yan. So, nung 20s, after university na nagtrabaho ako, it was more of career, career, career. Andun pa rin yung lingering want na may kasama. Pero unfortunately, hindi ko siya nahanap sa Pilipinas. I got nothing to worry about when you're by my side. I got nothing to worry about when you're by my side.